Magandang araw po. Ito ang kwento ni Mrs. Silva Songco, isang dating professor, isang masipag na ina, at isang babaeng ilang taon nang lumalaban sa unti-unting paglala ng sakit sa tuhod. Alam mo yung pakiramdam na sanay ka ng malakas, tapos biglang napapansin mong unti-unti kang nagiging limitado. Hindi madali yon. Matagal na niyang tiniis ang kirot, mula sa paglalakad, pagtayo, hanggang sa simpleng gawaing bahay. Pero gaya ng marami sa atin, minsan, napipilitan na lang tayong tiisin dahil iniisip nating baka lilipas din. Good morning po. Ako po si Mrs. Silva Songco. Dati po ako professor sa dalawang schools. Noong 2008, totally po ako nag-stop magturo dahil nagka-problem po ako sa aking mga knees. Dahil sa yung school namin walang elevator, I have to go up to third floor, then down ulit sa ground floor, then transfer to another building. Even dun sa annex namin na tumatawid ako ng street just to go there. Now, noong 2008, nahirapan na ako. Minsan umaakyat ako sa stairs. Nakikita ko ng mga estudyante, sabi nila, "Ma'am, assist po namin kayo." Sabi ko, hindi, okay lang, kaya ko pa. Kaya lang later on, sabi nung mga anak ko, I better stop teaching. Baka daw kung anong mangyari sa akin sa school. Kasi there was a time nahulog ako sa jeep nagpamito ako. Split second akong nawala ng malay. Then magmulat ako, hawak na ako ng mga estudyante ko, dinala ko sa clinic. Then nagpasundo na ako sa husband ko. So, nag-decide na nga ako mag-stop na magturo. Ilang taon ako yun? Ano na ako noon 8 na. 57. Hindi pa ako retirable Hindi pa po. Yeah. And I was given, in fact, a 32 units teaching load na give up ko lahat yun. Give up ko na kasi sabi nga nila mag-stop na lang ako. So, from the time on, nasa bahay lang ako. Nakakalabas-labas ako pero nakakaramdam ako ng pain sa knees. Nahirapan akong umakyat ng hagdan, bumaba ng hagdan. At kung minsan, pag nagluluto ako or nag-wash lang ako ng mga dishes, pag nakatayo ako, medyo pag matagal-tagal na, nararamdaman ko na talaga yung pain. At parang minsan maiiyak na lang ako dahil sa pain. So, ganun ang nangyari sa akin up to 2023, nung paggrabe. So, hirap kayo? Opo, nung pandemic. So, hirap din. Madalas, nandun lang ako sa bahay. Then, nung 2023, yung mga sisters ko, tinanong ako kung wala akong planong paayos yung tuhod ko. Sabi ko, meron naman. Sabi ko, in fact, kakagaling ko lang ako sa ortho. Yun nga, ang sabi sa akin, wala na raw pwede kundi surgery. No cream, no exercise, no medicine na pwedeng Actually, there was a time na in-injectionan ako ng steroid yata yun. Isang knee pa lang yun. Pero wala pang 3 months, bumalik yung sakit. So I decided na hindi na ituloy. So noong 2023, nag-consult ulit ako. Yung nga sabi sa akin na hindi na pwede kahit except surgery. So I decided na magpa-surgery. Although medyo natatakot ako noon kasi diabetic ako. That was I think 8 pa yata yung sugar ko noon. Mataas. Hindi ako takot nung na operation, na surgery. Ang takot ako yung healing. Kasi ang alam ko pag diabetic ka, mahirap gumaling yung sugat mo Baka mamaya lalong ma-amputate, lalo akong hindi makalakad. Yun ang kinatakutan ko noon. But my doctor said na kaya. So, nag-decide na akong ituloy. That was kaya noong October 9, 2023, I had my knee replacement surgery for the 2 knees. Maraming nag-discourage sa akin na magpa-surgery ng sabay. Sabi nila, isa lang daw muna. Baka daw kung ano mangyari dun sa isa, at least meron pa raw isang okay. Sabi, ang naisip ko naman,
sabay na, para isang pain na lang, isang kirot na lang. Kasi kung pagpapaliban ko pa, baka mamaya hindi ko naman pagkawin kabila. Which is true. After the surgery, kung naisip ko, kung hindi ko pinagsabay, hindi ko na pagagawa yung kabila. Sa tulong ng Logic 1.0 Total Knee System, nagkaroon siya ng bagong pagkakataon. Mas mabilis, mas ligtas, at mas advanced ang teknolohiya. Unti-unti bumalik ang lakas niya at nawala ang sakit. Tayo. Ang kwento ni Mrs. Silva ay paalala para sa ating lahat. Hindi kailangang tiisin ang sakit habang buhay. May solusyon, may pag-asa. At sa tamang kaalaman at tamang teknolohiya, pwede nating mabawi ang galaw, lakas at buhay na deserve natin. Para sa mas malusog na tuhod, mas malayang kilos at mas magandang bukas, kasama ninyo ang Arthrologic. Arthrologic, restoring mobility, improving life.